Pearl of the Orient Seas. Ganyan inilarawan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ang Pilipinas. Ngunit hindi lamang sa ganda at likas na yaman, sagana ang Pilipinas kung hindi maging sa mga Pilipinong may galing, talento at may puso para sa pagsiservisyo sa kapwa. Pilipinas at buong mundo, tutok na sa programang Bagong Kakampi ng Masa. Ako po si Tony Chavez. At ako naman si Diane Querer para sa Serbisyo muna sa PTV. Magandang araw po sa inyo, spokesperson ng BIFAR, Sir Naz Briguera. Maraming salamat po sa pagtanggap po sa aming panayam. Yes, magandang araw, Diane. Okay, sir, unahin po natin ang usapin na tumatalakay sa kapakanan ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ano po ang mga inisyatibo ng BIFAR para sa ating mga fisher folks sa nabanggit ng lugar? Yes, yes sir. Unang-una, maraming salamat po sa ibinigay niyo sa aking pagkakataon na makapagbahagi ng impormasyon hinggil sa mga ginagawa po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para po sa ating mga mangingisda. Doon po sa katanungan, ano po ba ang mga ginagawang suporta ng pamahalaan para po sa mga mangingisda natin sa West Philippine Sea? Ayon po sa direktiba ng ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos Jr., tayo po ay nagsasagawa ng mga activities and projects para po mabigyan natin ng suporta para mas mapalawak pa po ang kabuhayan ng ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Inilunsad po namin ang proyektong kung tawagin ay LAYAG WPS. LAYAG po stands for Livelihood Activities to Enhance Fisheries Yields and Economic Gains from the West Philippine Sea. Layunin po ng proyektong ito na unang-una mapalawak natin yung presensya ng pamahalaan doon sa West Philippine Sea para maramdaman ng ating mga mangingisda na nandun ang pamahalaan. Pero nakasentro po ang proyekto sa pagbibigay ng mga livelihood support. Unang-una po dyan yung pamimigay ng mas malalaking bangka. Kung nababalitaan po natin yung pagpunta ng ating barko doon sa particularly recently sa Baho de Masinloc. Meron po tayong pinamimigay na fuel support sa ating mga mangingisda on the spot. Kung sino yung maabutan ng mangingisda, pwede po sila mag-refuel from the vessel of the BIFAR. And of course, meron din po tayong mga ibinibigay na mga fisheries inputs kasi pagka sinabi po nating West Philippine Sea, iniisip kaagad natin yung nasa katubigan ng mga mangisda. But the West Philippine Sea also includes those fisher folk na nandun po sa lalawigan na nakaharap sa West Philippine Sea. At lahat ng ito po ay tutulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pagdating po sa kanilang kabuhayan. Gaano po kadalas na namimigay kayo ng suporta sa ating mga ngisda doon sa West Philippine Sea, especially doon sa Scarborough Zone? Sa ito pong mga huli, dahil nga po may direktiba ang ating Pangulo na mas paigtingin pa ang presensya ng pamahalaan sa West Philippine Sea, kung matutunghayan po ninyo or masusundan niyo yung balita ngayon, halos 3 linggo, kung di ako nagkakamali, na magkakasunod na nandoon po ang barko ng BIFAR sa Baho de Masinloc. At ang magandang balita dito, sir, talagang nararamdaman ng ating mga mangingisda ang presensya ng pamahalaan. In fact, nung unang pumunta yung ating barko, nasa 21 lamang na Filipino fishing boats ang nakinabang habang nandun ang ating barko. Sa pagbalik nila, ito ay nadagdagan ngayon sa huling tala natin, ayon sa ulat ng ating mga ground personnel, nasa 44 Filipino fishing boats ang nandun sa lugar. So dumarami? Dumarami sila. Okay. So yung pangamba ng ilan nating mga mangingisda, kapag sila ay papalaot doon sa West Philippine Sea, nabawasan yung kanilang pangamba because of the efforts of BIFAR? Yes, I think doon pumapasok sa pag nakikita mo ang suporta ng gobyerno, lumalakas ang loob mo, kasi napakahalagang bagay yung may presensya ang pamahalaan doon. At hindi lang presence, ang nararamdaman nila, pati yung suportang konkreto like yung fuel, pagkain, gamot. Lahat po yun ay ibinibigay natin sa ating mga mangingisda. Okay, maiba naman po ako ngayon, Sir Naz. Sa usapin naman po ng El Nino, ano naman po ang mga efforts ng BIFAR para po matulungan yung ating pong mga mangingisdang apektado po nito?
Okay. Pagdating po sa El Nino, naging proactive po dyan ang BIFAR, no? Kaagad-agad nung magkaroon ng forecast ang pag-asa patungkol sa papalapit na El Nino or itong mararanasan natin na El Nino, nagsagawa kaagad po kami mga information dissemination para po maipaunawa natin, ma-educate natin itong ating mga fish farmers kung ano yung mga mitigating measures na kailangan gawin sakali man nga tamaan sila ang kanilang lugar ng El Nino. Unang-una na po dyan, yung tinatawag natin na pagsasagawa ng good aquaculture practices. Bakit po ito napakahalaga? Especially for vulnerable subsector ng fisheries, no? Yung sa aquaculture, yung mga land-based aquaculture system. Ibig sabihin po yung mga fish ponds, no? Mga freshwater fish ponds. So, unang-una, good aquaculture practice. Huwag kang mag-overstocking doon sa fish pond mo. Kasi pag overstock ang isda sa fish ponds, tight ang competition for dissolved oxygen level. Ito pong dissolved oxygen level, ito po yung nasa tubig na oxygen na kinakailangan ng mga isda para makahinga sila. Patuloy pa ba ang BIFAR ngayon sa pamimigay ng mga fingerlings? Patuloy po, yung fingerling distribution po ay regular na bahagi ng programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kaya nga po kami ay patuloy na nagsusulong na magkaroon tayo ng reliable source of broodstock and fingerling. So that's why we have the National Broodstock Development Program. Ang amin po mga technology centers ay patuloy sa pagsasagawa ng pagpapayaman ng kanilang mga broodstock. Ang mga broodstock, pag sinabi po nating broodstock, ito po yung mga inahing tilapia, inahing bangos. That's why we have the National Broodstock Development Program. At sa pagtatala po namin, unti-unti na pong nadaragdagan ang ating production ng fingerlings. At ito po ang kinakailangan natin, lalo na sa bangos, para po hindi na tayo umaasa sa imported, para lang mapunan yung requirements natin for fingerlings. Ayun. So, maiba naman tayo, sir. Nilalayon po ng ating gobyerno ang 100% na food sufficiency by 2028. Ano po ang hakbangin natin para makamit po natin itong planong ito? Yes, napakagandang tanong yan, Sir Tony. No? Sa kasalukuyan kasi nasa 92.5% ang ating fish sufficiency level. Okay. But by year 2028, kasabay ng pagpapatupad natin ng Philippine Development Plan, kailangan makasabay din yung ating fish sufficiency. So, kailangan magkaroon, ang pangarap nga natin, hindi lang maging sufficient dapat maging surplus para may i-export tayo, no? Sa kasalukuyan, kalahati ng fish production sa Pilipinas ay sa pamagitan ng aquaculture. Kaya naman tinututukan ito ng BIFAR, pinararami at inilalapit ng Bureau ang mga hatcheries sa mga fish farming communities. Pangalawa po, pagpapalawak ng operations ng ating mga mariculture parks. Ito po yung mga palaisdaan sa dagat na pwede ko rin pong masabi ngayon na ito yung nakikita natin na tutugon doon kung magkaroon man ng gap sa production in terms of fish pagdating ng El Nino. Kasi less vulnerable po itong mga mariculture parks. Hindi sila masyadong maapektuhan ng init ng panahon dahil nasa karagatan sila. Inilunsad din ng BIFAR ang National PAYO Program, isang sustainable na pamamaraan upang makahuli ng mga isda. Yung PAYO po is fish aggregating device. Ganito po yan, isa larawan. Sila po yung nag-i-invite ng mga isda. Kasi yung mga isda po, parang tao din yan. Gusto nila may meeting place sila. Okay. So yung PAYO po, it serves an attractant, aggregating device ng mga isda. Pag may PAYO po, nandyan magkukumpulan yung mga maliliit na isda. At following the principle of food chain, kung nasan ang mga maliliit na isda, nandun po yung mga malalaking isda. Because they go after them for their food. So doon naman mamimingwit ang ating mga mangingisda dahil nandun yung mga malalaking isda. Sa pamamagitan ng mga payaw, mas makatitipid na ng oras at gasolina ang ating mga mangingisda dahil may permanenteng fishing location na sila. Bukod sa pagpapatupad ng mga scientifically proven na mga hakbang upang maabot ang 100% fish sufficiency by 2028, nakatutok din ang BIFAR sa pagpapalakas ng kapasidad ng ating mga mangingisda. Sa capture fisheries naman po, yung boat distribution or boat replacement, pero may programa po tayo, may proyekto tayo, yung tinatawag nating capacitating the municipal fisherfolk.
marami na pong panahon na sinasabi, hindi na ba uunlad ang kalagayan ng ating mga maliliit na mga mangingisda? Mananatili na ba silang maliliit at gamit ang maliliit na bangka? Hindi na po ngayon ang pagtingin natin under the yung priority ni Secretary Chu Laurel, dapat modernization. So ano po yung ginagawa natin? Mas malalaking bangka na po ang ating ibibigay. So nasa 62-footer po ito. Ilan pwedeng makasakay sa 62-footer na bangka? 30 na fisher folk pwedeng makasakay. So malaki ito. Mas malaki po ito. Anong advantage pag malaki ang bangka mo? Mas makakalayo ka, mas makakapagpalaot ka, at pag mas malayo ka, mas dadami Mas ang marami ang huli harvest. ma-harvest mo. So that's how BFAR kumbaga set the direction as we aim to achieve the 100% fish sufficiency level. Oh, at saka tataas ang kita ng ating mga Yes, mangingisda. Mas pinalakas na rin ng BIFAR ang kapasidad ng mga fisherfolk organizations at cooperatives. Sa pamamagitan ng mga programa ng BIFAR, sila na mismo ang mamamahala sa sarili nilang huli. Kaya inaanyayahan ng Bureau ang mga fishing communities na gumawa o sumali sa mga ito. Dapat enterprise development. Kaya ang magiging beneficiaries po ng aming boat distribution are fisherfolk organizations and fisherfolk cooperatives. So, nile-level up natin sila na baka pwedeng after their fishing, magkaroon na rin ng, kaya nga meron tayong mga special projects para tuhugin na rin nila yung post-harvest. Na sila na rin ang mag-value adding doon sa kanilang produce. At actually catching. So, papasok na yung mga kababaihan naman ngayon. So, enterprise development. May mga programa rin po ang BIFAR na pinondohan ng World Bank. Can you tell us more about this, sir? Napakapalad natin, no? Dahil mismong Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nagbigay ng go signal nito sa NEDA na talagang isulong na natin itong Philippine, kung tawagan natin ay FishCorps, Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project. So ipapatupad po ito sa dalawang fisheries management areas, Fisheries Management Area 6 and 9. So kung hindi po nagkakamali, ano po ito, Region 1, Region 3, Region 4A, Region 4B, NCR and CAR, sa FMA 9 po, Region 7, Region 8, Region 9, Region 10 at Region 13. So at syempre ang composition po nito yung mga probinsya ng mga rehiyong nabanggit. Nasa 11 billion po ang pondo nito at ito po ay sa pakikipagbalikitan sa World Bank. At nakatuon po ito sa pagbibigay ng, again, kabuhayan sa ating mga mangingisda. Hindi lang basta kabuhayan, kundi yung tinatawag natin na resilient livelihood. No? Tinatayang nasa lampas 1 milyong benepisyaryo mula sa 11 rehiyon at 24 na mga probinsya sa bansa ang makikinabang sa Philippine FishCorps Project. Inaasahan na sa tulong nito, mas mapabubuti ang kabuhayan ng mga mangingisda, mapapanatili ang kalusugan ng mga fishing resources at mas mapapalakas ang sistema at ugnayan ng mga fishing communities sa pamahalaan at iba pang kabahagi ng ekonomiya. Naku, malaking tulong po ito sa ating po mga fisher folks. Panghuli na lamang po, ano naman po yung mga programa na in partnership po kayo sa iba't ibang mga local government units para po mas mapalakas pa natin yung capacity po ng ating mga mangingisda, sir? Yes, Dayan. Alam mo, tinuturing natin ang ating mga local government units bilang ating close ally. Pagdating po sa pagpapatupad ng ating mga programa, hindi po magiging epektibo ang national government kung wala pong magiging pakikipagtulungan ang ating mga lokal na pamahalaan. So isa sa mga sabihin nating successful na initiative government unit is the Malinis at Masaganang Karagatan. Ano po, isa po itong proyekto ng BIFAR na kung saan nagbigay tayo ng insentibo sa mga lokal na pamahalaan para po sila ay ma-inspire, ma-motivate na magsulong ng mga sabihin na po natin remarkable coastal resource management initiatives. Doon po sa mga naipamigay na natin sa mga nanalo, on a national level, 30 million pesos worth of livelihood projects. Marami talagang programa ang BIFAR, Diana, no? Marami lang kasi sa mga local government units na hindi nila alam. Kaya ito'y isang bagay itong ating interview kay Sir para malaman ng ibang mga local government. Sir Nas Briguera, muli maraming salamat po. Thank you po, sir. Salamat, Dayan. Salamat, sir.
Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa po ang programang Kakampi ng Masa. Ito ang Serbisyo muna sa PTV. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, iba pang departamento ng pamalan, tuloy-tuloy ang pagpapatrolya. Ayon kay Rear Admiral Arman Balilo, 2 barko ng PCG ang kasalukuyang nagpapatrolya sa Panatag Shoal at Bao de Masinloc. Ito ay upang mapalakas ang moral at loob ng ating mga kababayan at mga personnel. Matapos ang sunod-sunod na insidente ng harassment ng mga Chinese Coast Guards sa Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa ng resupply missions. Nanindigan din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya ipamimigay sa kahit na anong bansa ang anumang teritoryo ng Pilipinas nang kanyang bisitahin ang Filipino community sa Berlin, Germany. Naniniwala rin siya na noon pa man ay suportado na ng Germany ang Pilipinas sa pagnanais nitong panatilihing open, secure, and peaceful ang West Philippine Sea. Para sa iba pang updates, manatili lamang nakatutok. Ito po si Tony Chavez para sa Serbisyo Muna sa PTV. kapayapaan at kaayusan. Ito ang prioridad ng kahit anong kinatawan ng pulisya. Kung paano nila ito ginagawa, aalamin natin kasama mismo si Quezon City Police District Spokesperson, Police Lieutenant Colonel May Hino. Maraming salamat po sa inyong oras, QCPD Spokesperson, Police Lieutenant Colonel May Henyo. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din po sa inyo. Okay ma'am, sa inyo pong recent data, kumusta po ang peace and order situations sa Quezon City? Ito po ba ay bumababa o tumataas? Nagkaroon po tayo ng pagbaba ng crime rate dito sa QCPD. Bumaba po siya ng 23.53% at 100% crime clearance efficiency dahil na rin po sa mas pinaigting na paglaban natin sa krimen gaya po ng 24/7 checkpoint. Nagdagdag rin po tayo ng 52 police outposts dito sa QCPD at magdadagdag pa rin po tayo ng motorsiklo at bike para sa ating pagpapatrolya. At yung mabilis nga po na pagtugon. So kita natin nun, may increased police visibility at yung kooperasyon din ng mga residente ng QC napakahalaga dahil shared responsibility talaga itong peace and security sa QC. Now, ma'am, ano-ano po yung mga top or major cases na recently po na inyo pong naitala at naresolba din po sa QCPD? Isa nga po dito yung pagkaka-aresto kay Gilbert Puerto or alias Boss Bay, na leader ng Bayawak Robbery Group. At siya at ang kanyang grupo ay responsable po sa sunod-sunod na robbery hold-up na ang tinatarget po ay ang spa at convenience store dito sa NCR at sa Region 4A. Ang isa pa po nating accomplishment ay pagkakadakip kay Zoren Almasan na nagsisilbing security driver ni Paul Fajardo. Si Paul Fajardo po ay isang leader ng Fajardo Robbery Group. At isa pa nga po ay si Herbert Gagalang na nasangkot sa insidente ng carnapping nung 2016. Nahuli siya nung 2020 sa pagkakasangkot niya sa illegal na droga kung saan si Zoren Almasan ang nagsisilbing supplier. Yung ngayon, itong dalawang individual na to ay nakakustodiya ngayon sa QCPD. Nahuli sila sa bypass operations na isinagawa ng Batasan Police Station noong Enero 31, 2024. Nakasuhan si Gagalang ng paglabag sa Republic Act 9165 or yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At si Almasan ay na-filean din ng reklamong paglabag sa Republic Act 10591 or yung Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act. Bukod sa pagdadagdag ng mga nagpapatrulyang pulisya at kabilang ang buy-bust operations, malaki rin ang ginagampanan na teknolohiya sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng Quezon City Police District.
Mabilis pong nakaka-responde ang ating mga kapulisan sa tawag po ng 122. Dahil within Quezon City lang naman po yan, yung helpline 122. At once na itinawag po, i-connect po kayo sa concerned department. So, hindi lang po para sa crime tong helpline 122, pwede rin po siya sa emergency, iba't ibang klase ng emergencies, sa sunog din po, ganun. So ibig niyong sabihin, ang pwedeng itawag dito hindi lang tungkol sa mayroong Kinalaman nangyaring sa krimen, Lahat po ng emergencies. Target ng QCPD, sa loob ng 3 minuto ay makaresponde na agad. Ganon kabilis. Yes. Dagdag na rin sa digitalization efforts ng Police District ay ang paggamit ng mga body cameras at mga high-technology online applications. Isa po dito yung paggamit ng body-worn camera sa iba't ibang klase ng police operations, yung 24/7 CCTV monitoring namin po, yung online apps for faster response ng QC Helpline 122, at yung paglikha po ng database ng mga kriminal sa pamamagitan ng e-rug gallery, na kung saan pinapakita ang mga mukha ng mga kriminal sa kanilang mga nabibiktima. At yung huli nga po, yung paglikha ng facial recognition apps na na-launch siya noong February 8, 2024, kung saan sa 100 kriminal, 26 sa kanila may kinalaman sa iba pang mga krimen or nasasangkot sa iba pang krimen, nakasuhan, yung mga ganon. At yung 17 doon ay gumagamit ng iba't ibang pangalan. So sa app na yun, makikita mo. So madali siya ma-recognize kasi kung meron kayong apps, kahit magpalit ako na limbawa anya ng hairstyle, hindi makikita pa rin. Correct. Kung payat siya before and mataba siya ngayon, marirecognize pa rin siya ng app na yun. So walang kawala talaga. Abala rin ang Quezon City Police District sa paglaban sa illegal na droga. Isa po sa tinututukan po ng QCPD ay yung application ng search warrant at yung pagsasagawa po ng bypass operations. Patuloy rin po yung counterintelligence natin na sinasagawa sa mga skalawag na pulis. Opo. At yung pagsasagawa po ng random drug test sa kawani po ng QCPD, sa lahat po ng kawani. Opo. Isa po yun sa mga efforts namin. Hindi lamang sa peace and order nakatuon ang atensyon ng QCPD. Mayroon din silang environmental efforts para naman makatulong din sa kalikasan. Isa sa programa na isinasagawa namin dito ay yung Project Green Camp. Yung isa nga po dito yung urban gardening, kung saan po ay nagtatanim po kami ng karamihan po ay mga gulay dito po sa aming sa kampo, gayon din po sa mga police stations upang magamit din po ng ating mga kapulisan. At isa pa po ay yung paggamit po ng solar powered lights, pati na rin po yung rainwater collection system na kung saan po pag umulan, parang iniipon po namin yan para magamit po sa ibang bagay gaya ng pag-flush sa toilet, ganun po. At isa pa po yung waste reduction po. Dito po sa waste reduction ay gumagamit na lang po kami ng stainless steel na kubyerto. So iniiwasan na po namin gumamit yung plastic. So ganun din po sa namin, hindi na rin po kami sa aming inumin, hindi na rin po kami gumagamit ng bottled water. So nagdadala na lang po kami ng kanya-kanyang baso. Sa ganito kaaktibong police district, hindi maikakaila ang malaking suporta ng local government unit nito. Marami pong binibigay na suporta ang LGU. Napaka-supportive po ng Quezon City LGU. Bukod po sa logistics, kagaya po ng mga mobile patrols namin, mga motorcycles at bike na ginagamit namin sa aming pagpapatrolya, yan po ay dadagdagan pa po nila yan. Mas marami kasi ditong mga mobile cars, Dayan, tsaka motorcycle na ang bumili, hindi PNP, kundi ito talagang Quezon City.
Sa magandang ugnayan ng Quezon City Police District sa local government ng Quezon City, mas naiengganyo lalo ang mga residente na aktibong makiisa sa mga hakbang ng lungsod upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan dito. May mga programs po kami para mas pinaigting namin yung pakikipag-ugnayan, mas pinalakas namin yung community engagement. So kami po ay bumababa sa mga barangay at nagko-conduct po kami ng mga feeding programs, mga iba't ibang klase po ng programs kung saan pwede pong tumulong ang ating mga kapulisan. Ang lahat ng ito ay bahagi rin ng pakikiisa ng Quezon City Police District sa kampanyang Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang QCPD po ay buong puwerstang sumusuporta sa kampanya po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang Bagong Pilipinas, sa pamamagitan po ng anti-criminality at anti-illegal drugs operations, pagpapalakas nga po sa community engagement, at ang layunin po nito ay mapanatili ang kaayusan at seguridad dito sa Quezon City. At bilang pandaigdigang buwan ng mga kababaihan, masayang ibinahagi ni Police Lieutenant Colonel May Henio ang kanyang mga karanasan bilang isang babae sa serbisyo. Yung pagiging station commander ay isang challenge sa aming mga kababaihang pulis, kaya kailangan naming pagbutihin. Ang masasabi ko lang, isa sa mga karakteristik ng isang babae yung mas compassionate tayo, mas pasensyoso. So, na-apply ko yun bilang station commander. May mga situations kasi na parang mainit na yung isang situation or pangyayari. Ako yung parang nagsisilbing pang... Ikaw yung nagmimediate. Ako yung nagmimediate between sa mga pulis ko at sa mga biktima or complainants, ganun. Yun yung kumbaga, mainit yung mainit yung ulo nila pareho, pero pag gumitna na ako, parang bumababa talaga yung tensyon at Nagiging kalmado sila. nagiging kalmado at nakukumbinsi ko yung mga biktima or complainant na kung ano yung tamang procedure, yung dapat gawin naming mga pulis, kung ano talaga yung proseso. Bilang isang police official po, so ano po ang mensahe nyo o kaya maipapayo nyo sa mga babaeng nais magpulis na katulad nyo? Mas compassionate. Pag nakikita talaga yun ng mga pumapasok sa istasyon na parang nakikita nila na concerned ka, na hindi ka nila tinitingnan bilang suspect. O yun. Tsaka, isa kang ehemplo, Colonel Henio, na kumbaga yung mga pagiging station commander, kaya rin yan ng isang babae. In fact, nalaman nga namin, dati pala kayong member ng Special Action Force, no? At tsaka marami pang ibang mga important roles din na babae ang humahawak. Totoo po yan. Maraming salamat po sa oras at panayam. Quezon City Police District Spokesperson, Police Lieutenant Colonel May Henio. Salamat po, ma'am. Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa po ang programang Kakampi ng Masa. Ito ang Serbisyo Muna sa PTV. Isa na namang makabulang araw ang nagdaan kasama ang ating mga katuwang sa pagsiserbisyo hanggang sa susunod na episode. Ako po si Tony Chavez. At ako naman si Diane Querer. Para sa bagong Kakampi ng Masa, ito ang Serbisyo Muna sa PTV.